Magandang araw, ako si Mia Grace Ariasgado mula sa BEd 2A. So ako ay parte ng ikaapat na pangkat at kami ay natasan sa iba't iba or mga tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon. At ngayong araw, aking tatalakayin ang aking mga nakatokang topic na pinapalooban ng symposium, komperensya, at roundtable at group discussion. So tara, magsimula tayo sa symposium. So ang symposium ay isang okasyon, pagpupulong o panayam kung saan nagtitipon-tipon ang mga kalahok upang talakayin ang isang partikular na paksa. At ito ay maihalin tulad sa komperensya, ngunit mas maliit ang sakop ng symposium. So ang symposium, isang magandang halimbawa nito ay isang mga pagtitipon na ginagawa sa paaralan, katulad na lamang ng drug symposium kung saan mayroong particular na paksa, at sa aking halimbawa yun ay ang drug symposium, kumbaga drug awareness. So ang susunod ay ang symposium, karaniwan may isa o ilang taong gumaganap bilang pangunahing tagapagsalita, na kadalasan ang mga pangunahing tagapagsalita, sa katulad ng aking halimbawa kanina, ang mga police officer, mga guidance counselor, sila yon. Siya o ilang piling eksperto ang tumatalakay sa paksa o usaping nakapaloob. Papakinggan naman sila ng mga kalahok, bisita, kapwa eksperto sa paksa o taga-subaybay sa nagaganap na symposium. So, habang yung mga nabanggit ko kaninang mga eksperto ang siyang tagapagsalita, ang mga bisita o mga estudyante o mga kapwa nila eksperto ang siya namang taga-subaybay o tagapakinig. So, yun ang symposium. So, ito ang halimbawa ng symposium. Saan makikita ninyo na mayroong tagapagsalita at syempre meron din ang mga tagapagpakinig. Katulad ng aking sinabi kanina, maihahalin tulad ang symposium sa komperensya. Kaibahan lamang ay ang symposium ay mas maliit ang sakop kumpara sa komperensya. So sana naintindihan ang symposium. Susunod naman ay ang komperensya. So ang komperensya ay isang pagtitipon ng mga tao sa isang tukoy na paksa, maging sa panlipunan, relihiyon, pampolitika, korporasyon, akademiko o iba pang interes. So, sa pangkalahatan, ito ay pinangasiwaan ng isa o higit pang mga tao na may mataas na antas na kadalubhasaan o kaalaman sa paksang pinagtutuunan. So, kagaya ng symposium, mayroong isang paksang tinutukoy. So, kagaya ng aking sinabi, ang kaibahan nila ay mas maliit ang symposium, na ibig sabihin, ang komperensya ay mas malawak ang kanyang, mas malawak or mas marami ang mga taong nakaparte sa komperensya sa tuwing may ginaganap na komperensya. So, sa English, ito ay conference. So, meron ring, ang salitang conference or komperensya ay may pinanggalingan sa medieval Latin, which is ang konferensya, o ang ibig sabihin, pulong, paghaharap, at debate. So, bagaman karaniwang nauugnay ito sa mga talakayan sa mga issue sa publiko o sa isang malaking bilang ng mga kalahok, aktual na nag-uugnay ito sa paglalahad ng isang paksa sa higit sa 2 tao. So, isa siyang pulong na karaniwan ang kanyang mga paksa ay tungkol sa mga issue sa publiko, at syempre nangangailangan ito ng tagapagsalita at tagapagpakinig din. So, tinatawag din na komperensya ang isang institusyon na pinagsama-sama ang mga kinatawan ng mataas na antas sa iba't ibang sulok ng pampublikong bahay, tulad ng Episcopal Conference na pinagsasama-sama ang mga obispo ng simbahang Katolika, at ang Hague Peace Conference at iba pa. So, ang halimbawa ng komperensya ay ang Episcopal Conference. So,
Ang Episcopal Conference ay ang pagpupulong ng mga obispo ng simbahang Katoliko. Isa pang halimbawa nito ay ang United Nations Conference, kung saan pinupulong or nagpupulong-pulong ang mga pinuno ng iba't ibang bansa na kasama o parte ng United Nations. Sunod naman, ito yung halimbawa ng komperensya. Ang inyong makikita na nasa larawan ay isa itong pagpupulong sa loob ng United Nations Organization. So, yan. Yun ang ibig sabihin ng komperensya. So, pangatlo, round table at group discussion. So, ang konsepto ng isang bilog na talahanayan ay nagsisimula mula sa piraso ng kasangkapan na ito upang sumangguni sa isang anyo ng komunikasyon sa pagitan ng iba't ibang individual. So, ang kasangkapan na ibig sabihin dito ay ang round table kumbaga. So, atin siyang kilalanin pa. So, ito ay isang kaganapan kung saan nagtatagpo ang isang tiyak na bilang ng mga paksa upang bumuo ng isang debate sa paligid ng isang tiyak na paksa. So, nagpupulong-pulong sila upang mga tiyak din ang mga kalahok nito ng round table at group discussion. Okay, ang sunod naman, ang paniwala ng isang bilog na talahanayan ay makasagisag dahil hindi ito tumutukoy sa mga kasangkapangan sa bahay, ngunit sa kawalang hanggan ng mga hierarchies o mga pribadong posisyon sa balangkas ng debate. Ang paniniwala ng isang bilog na talahanayan o round table at group discussion ay hindi nakakulong sa ideya na sa kasangkapang bahay, katulad ng ating madalas na maisip kapag nakakarinig tayo ng round table at group discussion. Ngunit ito ay nakaugat sa simbolo na kapag round table yung ginagamit o yung pagpupulong ay ginaganap sa pabilog ay walang hanggang na mga hierarchies o kumbaga may pagkakapantay-pantay ang mga taong nasa pagpupulong. Walang hierarchies. So, nangangahulugan ito na sa isang bilog na talahanayan, ang lahat ng mga kalahok ay may parehong mga karapatan at mga pagkakataon upang maipahayag ang kanilang opinyon. Kagaya ng aking sinabi kanina na kapag nangangahulugan ang round table o isang bilog na talahanayan sa pagkakaroon ng pare-parehong karapatan at pagkakataon ng bawat kalahok o bawat miyembro sa isang pagpupulong na maipahayag ang kanilang opinyon at mga saloobin at maging mga ideya. So, ang mga spectator sa isang talakayan sa panel ay maaari ring lumahok sa aktibidad, karaniwang sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga nagsasalita ng mga katanungan at nag-aambag sa talakayan. So, ang mga spectator o kumbaga mga audience sa round table group discussion ay maaari ring maging parte. So, maisasagawa nila iyan sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga katanungan na syempre konektado sa pinag-uusapan sa loob ng talakayan. So, ang mga bilog na talahanayan ay karaniwang mayroong isang coordinator na gumagawa ng isang pagpapakilala sa paksa at namamahala sa pagtatatag ng pagkakasunod-sunod. So, kumbaga, pag sinabi natin yung round table at group discussion ay may isang tao na tinatawag na coordinator at siya mismo yung namamahala sa pagpapakilala ng mga tagapagsalita at maging sa paksa at syempre namamahala sa pagtatatag ng pagkakasunod upang magkaroon ng katiwasayan at pagkakasunod ng mga paglahok bilang karagdagan sa pagpapakita ng mga exhibitors at pag-aayos ng mga katanungan mula sa publiko. Okay, para magkaroon ng harmonization ang isang talakayan. Kaya't mayroong coordinator. So, ang tagapag-ugnay ay may obligasyong mamuno ng walang pahintulot sa debate nang hindi pinapaboran ang sinumang kalahok. So, dagdag sa kanyang tungkulin na mapanatili ang kaayusan ng pagpupulong or talakayan, ay meron din siyang obligasyong mamuno sa
walang pahintulot na debate na hindi pinapaboran ang sinumang kalahok. Ibig sabihin, maaari siyang maging daan upang magkaroon ng debate, ngunit dapat din niyang isabuhay o iwasan ang pagkakaroon ng pinapaborang panig. So, dapat siya ay neutral. So, ito ang round table at group discussion. So, mga katanungan. So, hanggang doon lamang ang aking parte, ang aking mga topic, which is ang symposium, komperensya, round table at group discussion. Muli, ako si Mia Grace Ariscado from BEd 2A at maraming salamat sa pakikinig.